mga tatay natin yun. Si Daddy nangangarap siya para sa akin. Kaso, Tissue. hindi ko nagawa. Nagsayang ako ng panahon. Towel. Nagsayang kasi ako ng panahon eh. Yung talino ko, hindi ko ginamit. Kaya ko naman maging engineer talaga sa totoo lang. Right. Amen. 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 It's true. Na kaya ko maging engineer, di yun pag mayabang. Right. Kaso, may humahadlang. Humahadlang sa akin yung gaming. Naging hadlang sa akin sa pag-aaral. Yung Gaming. Nasira yung buhay ko doon. Dota. Hindi ko na mahalaga ng pag-aaral. Tama. Tapos ngayon, bilang nabago ng Panginoon, nalaman ko yung purpose ko, gusto ko magamit. Amen. Pag tumay mag-print mo. Tissue. Pero bakit ganun? Kung nagpagamit tayo, tsaka tayo nagkaroon ng problema. Anong problema? Nung nagsuko ko ng buhay sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, handa na akong gamitin. Handa na akong ibigay yung buhay ko sa iyo. Sabi ko, Panginoon, gamitin mo ako. Ikaw ang mamuna sa buhay ko. Tapos, tingnan naisip ko yung Bible School. Nagugulat ako sa pag-aaral ko eh. Kung itutuloy ko ba o hindi. Hindi ko alam yung purpose ko. Hanggang nag-desisyon ako na piliin ng Bible School. Kawawa si Kuya. Para sa akin, hindi madali. Bakit? Yung naiiyak ako si ate. Pangarap ng daddy ko, para makapagtapos ako, inalimutan ko muna. Ang pangarap ko sa sarili ko na, magkaroon ng magandang buhay, kung matapos pa ng engineer, inalimutan ko. Hindi ko muna sinunod si daddy. Kasi gusto ko muna hanapin yung buhay ko. Amen! Yan ba talaga ako? Tissue. More. Nung nalaman ni daddy na nag-Bible school ako, di ako pumasok sa secular. Nawala yung tiwala niya sa akin sa pag-aaral. Naglaho yung panayado namin, yung closeness namin, nawala. Hindi na kami madalas nag-uusap. Kasi nawala siyang tiwala sa akin. Para sa akin, napakasakit nun. Si daddy lang yung More. Si daddy lang yung Si Kuya ang kakampi ko pag nag-away kami ni mami. Siya lang yung lalaki, kaming dalawa lang yung lalaki sa pamilya. Shh! Binubo ko. Kung masisira pa yun, mahirap para sa akin. Shh! Pero, ito yung blessing eh. Pag nananalangin ka talaga sa Panginoon. Nung na-miss ko si daddy, nanalangin ako ng buong puso. Kagaya nito. nakakaiyak ka. Amen. Hindi umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, gusto ko mabalik yung connection namin ni daddy. Gusto ko mabalik yung tiwala niya sa akin. Amen. Nanalangin ako ng buong puso sa Panginoon nun. At nagulat ako, napakabilis ng action ng Panginoon. Amen! Sunday, pagkatapos ng Sunday na yun, hindi ko inaasahan. Sabi ni Mami, anak, may mga naghahanap sa'yo. Hindi ko alam kung sino. Si girlfriend. Nagulat na lang ako, yung nagsalita na. Si Daddy pala yun. Amen. Sabi niya, anak, kamusta ka na? Amen!
umiiyak ka, oh. Sabi ni Daddy, anak, kamusta ka na? Kamusta yung pag-aaral mo? Habang sinasabi ng Daddy ko yun, nakikita ko sa kanya na masaya siya. Ewan ko kung bakit. Siguro, dinilig ng Panginoon yung panalangin ko. Amen. Natuwa pa ako nung sinabi ni Daddy. Nung nagkukwento na ako sa kanya, sabi ko, nagkaroon ako dati ng lakas ng loob. Dati, hindi mo ako makikita tatayo sa harap ng maraming tao para magsalita. Amen. Parang ganito makita mo, iiyak ako agad. Hindi ko alam, sasabihin ko. Sabi ni Daddy, iba talaga yung saya ng anak pag naglilingkod niya sa Diyos. Amen. Si Daddy, di ba natin kagaya ng paniniwala yun. Pero alam niya, yung halaga ng paglilingkod sa Diyos. Natuwa ko habang nag-uusap kami ni Daddy, di ko na pinaramdam sa kanya na may iyak ako. Narinig ko na lang. Kaya yung si Daddy. So nagkukwento pa ako sa kanya, sabi ko, Daddy, tuturo na rin ako sa mga schools. Ayun yung mga pinagkakaabalahan ko ngayon. Sabi niya, siguro nga anak, may purpose ang lahat. Kaya hindi mo matapos yung course na napili mo sa college, ni dahilan ng Panginoon. Right, man. Nung Amen. nalaman ko yung kay Daddy, nung sinabi niya yun, grabe yung tuwa ko. Kasi mas naano ako, mas gusto kong magpagaling sa Panginoon ngayon. Amen. Dagdagan yung desire ko ng paggamit. Kasi yung si Daddy, hindi natin kagaya, di ba? Hindi natin gaya ng paniniwala, pero alam niya yung purpose ng tao. Alam niya yung purpose mo. Alam niya yung purpose. Kaya, there's a power in prayer talaga. Amen. Yung mga buwan kong tinatago, mukhang masaya lang ako sa tingin niyo. Pero hindi talaga. Yun kasi yung tinatago ko. Para kami kong shota ni Daddy nung pull off na. Sandali ang nawala. Kaya kailangan matulog tayong manalangin. Pamilya natin, kung wala pa sila kung di pa nila kilala si Cristo, may panalangin natin yan sa Diyos. Right. Tutulungan niya tayo. Para sa akin, yung pinakamagandang regalo na tanggap ko ngayong taon. At hanggang ngayon, nag-usap pa rin kami ni Daddy. Natutuwa ako talaga. Amen. Bilis ng action ng Panginoon, di ba? Kailangan na huwag kang susuko. Nagawa ko yung isang night sa tula ko. Pinanghawakan ko rin yung nangyaring testimony na yun. Amen. Pag nadapa, huwag lang uupo. Ang kailangan, matuto kang tumayo. At sa iyong pagbangon, huwag kang ihinto. Tunay na lingkod ang hindi sumusuko. Amen. Kailangan natin. Huwag tayong magpaduwag. Kung para sa Panginoon yung gagawin natin, gawin na natin. Huwag yung magdadalawang isip ka pa. Nasasabihin ng iba. Huwag yan nun. Kailangan pag gagawin ka sa Panginoon, gawin mo ni lahat. Isa pa, yung nahihiya kang manalangin kapag kumakain ka na sa labas. Kaya kumakain ka sa McDo, nahihiya kang manalangin, bakit? Kasi maraming tao, ganun ba yun? Kailangan po natin ikahiya ang ating Diyos. Di ba? Sabi sa kanina sa verse ng napili ko, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father. Kahit na nasaan tayo, kailangan i-glorify natin ang Panginoon. Marunong tayo manalangin, kailangan makita sa atin yung maging prayer warrior tayo. Pag-pray natin ang isa